So, what's up guys? Ayan. At maraming salamat sa mga nanonood no aking last vlog, no? Yan. So, may isang nag-comment doon at gusto niyang malaman about sa fuel consumption ng Samurai 155. Yan. So, yun ang topic natin ngayon. Yun nga lang, hindi ako nakamotor ngayon. Kasi yun na nga, nandun lang naman siya sa bahay ni boss. Kaya ito lang yung time ko rin para masagot ko yung comment, no? Yan. About gas consumption, hindi ko kasi masasabi pagdating sa gas consumption kasi yung motor ay bago pa lang, 400 plus something pa lang yung kilometrahe niya, kaya hindi ko pa masabi about sa gas consumption kasi nasa under pa siya ng ang tawag doon, break-in period pa siya eh. Pero kung ibabase ko naman ito doon sa mga nababasa ko sa comment sa grupo ng Samurai 155, yan, kung ibabase ko kasi doon, matipid siya. Kasi yung iba after break-in period daw eh ang ganda na daw nung fuel consumption niya, gas consumption niya, ano tipid na daw. Meron pa ang isa naka 5,000 kilometers na siya, yung motor niya 5,000 kilometers na natatakbo. So ngayon daw nung nag-check siya ng fuel consumption, lumalabas lang daw na 55 km per liter, no? So sa akin kasi, ako bilang ako, hindi ako kasi nagbe-base sa fuel consumption eh. Kasi sa akin malakas yung motor, normally para sa akin malakas siya sa gas. Pero kung i-compare ko yung lakas niya sa gasolina do sa Yamaha SA ko, mas tipid siya sa Yamaha SA ko. Bakit? Kasi naka fuel injected na siya. Pangalawa, dun sa Yamaha SA ko, pag nagpagasolina ako ng 200 pesos at babiyahe ako papasok from North Caloocan to Holy Spirit, Quezon City lang, kumukonsumo ako ng 3 days sa sa gas ang nako-consume ko yung 200 nako-consume ko siya ng 3 days. Ano ba yan? So yan, yun yung ko, bagal naman na ito. Yan, unahan ko na nga. Kaya yun, hindi ko rin masasabi, pero para sa akin tipid siya. Kasi yung 200 pesos para sa kanya, kasi alam naman natin ang tangke ng Samurai 155 ay hindi ganong kalakihan, no? Kaya pag nagpapagas ako ng 200, umaabot din siya sa akin ng 6 days. So 200 pesos 6 days, nakatipid ako ng 200 pa kasi every 3 days kasi noon sa SA ko nagpapagas ako ng 200. So ngayon 6 days sakala ako magpapagas ng 200. Ganun yung reading ko sa kanya. Pero sa susunod, Paps, kapag tapos na yung break-in period nung Samurai, yan, magko-content ako about sa fuel consumption niya kasi nagpaplano ako na mag long ride. Yan, paplanuhin ko yan kasi yung amo ko kasi magbabakasyon sila. So siguro 1 month akong mawawala ng pasok ko bakasyon daw sila sa Amerika, and then yun na siguro yung tamang pagkakataon para matesting ko siya sa long ride, no? So yun lang muna, alam ko naman na mas naguluhan ka pa sa naging sagot ko. Yan, alam ko yun kasi kahit ako naguguluhan ako eh.
Kasi para siyang malakas na hindi. Pero pagdating kasi sa looks, talagang panalong-panalo. Ang ganda ng Samurai. Sobra. Throttle niya napaka-responsive. Wala akong masabi. Siguro nasa tamang pag-aalaga na lang natin, tamang pag-upo, para hindi natin masira yung ang tawag dito, yung reserve ng coolant niya, yung takip. Yung kasi yung mga ibang issue na nababasa ko bago ko kunin itong Samurai. Tawid na ma'am, huwag ka na mahiya. Alright. So yun lang. Bukod din doon, kaya ako rin siya kinuha kahit na wala akong kahit na anong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Kasi hindi ko naman kasi tinitingnan ang fuel consumption ng isang motor. Kasi para sa akin kasi, kinuha ko siya para maging service ko. Papasok, pauwi, pero nagandahan talaga ako sa kanya, guys. Sobrang ganda niya. Pagdating sa forma, sa itsura niya, pag tinignan ko siya sa gilid, yun, doon ko lang siya makikita na mukha siyang Honda Click 160. Pero pag tinignan ko siya sa harapan, hindi may sarili siyang design. Yun lang din yung nagustuhan ko sa kanya, may sarili rin siyang design ng mukha ha. Pero sa buo, talagang Honda Click 160 siya. Pero pagdating sa power, ang sarap niyang gamitin. Alam niyo yan, yung ibang mga nakasamurai dyan, o kung sinong gustong mag-try, kung hindi ka pa nakasamurai at malapit ka lang naman dito sa aking area, diba? Comment ka lang kung taga saan ka. Kung gusto mong itry mo. Ipapatry ko sa iyo yung Samurai. Yan lang yun. Willing ako magpahiram ng Samurai. No, itatry mo lang naman eh, diba? Para magkaroon ka lang ng tamang idea kung sakaling gusto mong nagdadalawang isip ka na kukuha ka ba o hindi. Yan. Pero mas nananaig sa'yo yung gusto mong kumuha, pero may doubt ka, diba? Well, at malapit ka lang naman sa area ko, comment down below. Willing kong ipahiram sa iyo yung Samurai. I-try mo siya. Hindi ko na ipapahiram na isang araw, no? Siguro mga ano mo lang, iikot mo lang dyan, ganyan, para lang masubukan mo, piritin mo, wala namang problema sa akin. Kasi hard break-in po ang ginagawa ko sa motor ko. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Andito na ako sa Quezon Ave at pabalik na ako ng Holy Spirit. Yan, so sana mas lalo kang naguluhan sa sagot ko, no? Huwag kang mag-alala kasi meron pa itong susunod, hintayin lang natin matapos yung break-in period ko, and then saka ako magfo-focus naman about sa fuel consumption niya at sa iba nyo pang gustong malaman. So yun lang guys, maraming salamat sa panunood. Yan, comment lang kayo at paki-subscribe na rin itong YouTube channel ko. Shala!